Magandang araw. Natanggap na namin ng mga materyales na pinadala mo at sa totoo lang, napaka-espesifiko at siksik ng paksa natin ngayon. Oo, medyo mabigat to. Nakatutok tayo sa isang propesya mula sa aklat ni Daniel sa Biblia, partikular yung propesya ng 70 linggo. Pero ang misyon natin dito, simple lang. May isang malaking tanong na kailangan nating sagutin base sa notes mo. Isang tanong lang talaga. Oo, anong kaganapan ba talaga ang nagtapos doon sa unang 69 na linggo o 69 ire? Kasi may dalamang magkaibang sagot dito at magkaiba din ang kahihinatnan. At diyan nga, diyan nagiging interesante. Kasi ang sagot sa tanong na yan, binyag ba o krus, hindi lang siya basta detalye sa kasaysayan, di ba? Hindi lang. Ayon sa balangkas na pinadala mo, parang susi yan eh. Isang susi na nagbubukas sa isang buong timeline ng mga huling araw. Pinag-uusapan natin dito yung isang gap period, tapos may paghahari ng isang halimaw at aabot pa sa isang 1,000 taong kaharian. Wow! Kaya yung isang maliit na desisyon sa interpretasyon, parang domino effect sa lahat. Okay, mataas pala ang pusta sa tanong na to. Sige, simulan na natin himayin. So, ang sentro ng lahat ng ito ay Daniel 9, particular yung versikulo 25 at 26. Tama. Nakasaad dito ang isang timeline mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem. Sabi sa verse 25, mula raw sa utos na yon hanggang sa pagdating ng pinahiran o Mesihas, lilipas ang 7 linggo at 62 linggo, bali 69 na linggo lahat-lahat. Ito yung pundasyon natin. At dito napapasok yung dalawang pananaw na nasa dokumento mo. Unahin natin yung view 1. Nakasentro ito sa pariralang Kiryumbum ni Badunja Kotwang na ang salin ay ang pinahiran, ang pinuno. Okay, ang pinahiran? Oo. Ang buong argumento nila nakakapit ng mahigpit sa Daniel 9.25 at sa salitang yan. At para sa kanila, anong ibig sabihin ng pinahiran? Paanong nangyari yon? Ayon sa view 1, ang pagtatapos ng 69 na linggo ay yung binyag ni Hesukristo sa Ilog Jordan. Ah, okay. Ang lohika nila, yun yung eksaktong sandali kung kailan siya pinahiran. Hindi ng langis, kundi ng banal na espiritu na bumaba sa anyo ng kalapati. So, parang public inauguration? Eksakto. Yan yung public inauguration niya, ika nga, para simula ng ministeryo niya. Doon siya opisyal na ipinakilala bilang ang Mesiyas. Okay, so para sa view 1, yung pagpapahid, hindi literal. Ito yung pagbaba ng Espiritu Santo. May katuturan naman. Parang yan ang official na anointing niya para sa misyon. Malinaw yung koneksyon. Pero bakit may view 2 pa? Magandang tanong yan. Anong butas o problema ang nakikita ng kabilang kampo sa argumentong yun? Kasi ang view 2 na nakabase naman sa kasunod na bersikulo, Daniel 9.26, sinasabi nila na hindi sapat na tingnan lang yung verse 25. Ah, Ang susing parirala para sa kanila ay Kirum bumul badonjaga kunoja opsojil kushimya. Ang literal na salin niyan ay ang pinahiran ay papatayin o cut off. Nagbabago bigla yung tono. wow, ibang-iba nga ang dating. Mula sa isang seremonya ng paghirang, tumalon tayo sa isang marahas na kaganapan. Oo, malaki ang pagkakaiba. Sinasabi raw kasi sa propesiya na pagkatapos ng 69 na linggo, ang pinahiran ay papatayin. Para sa kanila, yung mismong akto ng pagpapatay ang nagsisilbing pinakahuling event, yung marker na tumatapos sa panahong yon. So yun yung culmination. Oo, yun ang culmination ng misyon niya sa lupa sa loob ng time frame na yun. So dalawang napakahalagang kaganapan sa buhay ni Kristo, ang simula ng ministeryo niya at ang katapusan. Pero depende sa kung alin ang pipiliin mo, nag-iiba yung dulo ng timeline. At dito na raw, ayon sa notes mo, papasok ang isang medyo kakaibang konsepto. Tama. Parang dito na humihinto ang oras. At dito ang nagiging mas komplikado at, para sa marami, mas kamangha-mangha yung buong teorya. Dahil ayon sa balangkas na to, anuman sa dalawang pangyayaring yon, binyag man o krus, ang maging katapusan ng ika-69 na linggo, may kasunod itong napakatagal na yugto. At ano yun? Yung tinatawag na Kungbetki o gap period. Teka, gap period. Parang sinasabi ng teoryang ito na may intermission ang propesiya.
Na may prophetic stopwatch na tumatakbo, tapos biglang pinindot yung pause button pagkatapos ng ika-69 na linggo? Ganun nga. Akala ko tuloy-tuloy ang timeline mula 1 hanggang 70. Yan mismo ang sentral na ideya. Ang lohika sa likod niyan, ayon sa interpretasyong ito, ay yung 70 linggong propesya ay para sa bansang Israel at Jerusalem lang talaga. Para sa kanila lang. Oo. At nung ang Mesiyas ay tinanggihan at pinatay, yung orasan na para sa kanila ay pansamantalang huminto sa ika-69 na linggo. At yung buong panahon mula noon hanggang ngayon, nangyayari sa loob ng pause na yon. Grabe, ang laking pagbabago sa pananaw niyan. So ang buong kasaysayan ng simbahan sa nakalipas na 2,000 taon, nangyayari sa loob ng isang prophetic intermission? Parang ganun nga. At inihalin tulad ito sa mga notes mo sa panahon ng Pentecostes o Osunjel Kigan. Paano naging magkasing kahulugan ang gap period at ang Pentecostes? Sinasabi sa material na ang gap period na ito ay nagsimula kasabay ng Pentecostes, yung araw na bumaba yung banal na espiritu sa mga alagad, di ba? Oo. Ilang linggo pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit. Inilalarawan to bilang pagbuhos ng irinbi o unang ulan ng banal na espiritu. Ito raw ang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong panahon, yung church age na siyang pumupuno sa gap. So hindi lang pala ito basta bakanteng panahon ng paghintay. May aktibong nangyayari. At dito po papasok yung isang analogy na paulit-ulit na ginagamit sa mga materyales mo, pagsasaka. Tama. Yung unang ulan na yun sa Pentecostes, ang sinasabing nagbunga sa tinatawag ng mga unang bunga ng Espiritu o Songyong Nimechot Yolme Relpadon Songdodol, yung mga unang mananampalataya na bumuo sa simbahan. Okay, konsepto yan na binabanggit din sa aklat ng Roma, di ba? Oo, tama. Sige, itong unang ulan at huling ulan, itong agricultural metaphor, saan galing yan? Kasi parang hindi ito basta-bastang analogy lang, di ba? Hindi. Hindi siya basta na imbento. Dapat may ugat to sa ibang bahagi ng Biblia. Meron. Ang konsepto ng unang ulan at huling ulan ay may pinag-ugatan sa lumang tipan, lalo na sa mga aklat tulad ng Joel at Deuteronomio. Okay. Sa agrikultura kasi ng Israel, yung unang ulan dumarating yan pagkatapos ng tag-araw para palambutin ang lupa at simula ng pagtatanim. Tapos, yung huling ulan naman, dumarating bago ang anihan para pabilisin ang paghinog ng mga bunga. Ganun pala. Ginamit niya ng mga propeta bilang simbolo ng pagbuhos ng biyaya o pagpapala ng Diyos. So, kung i-apply natin yan, ang buong panahon ng simbahan ay isang mahabang farming season? Medyo nakakatuwa isipin na para tayong mga, cosmic produce. Parang gano'n na nga. Isang napakalinaw na metaphor. Sabi dito sa notes, ang gap period ay isang panahon ng pagsasaka para palaguin ang mga unang bunga. So, ano naman ang mangyayari pagdating ng huling ulan? Kung ang unang ulan ay para sa pagsisimula, yung huling ulan o Nujenbi ay para sa pagtatapos. Ayon sa balangkas na ito, magkakaroon ng isa pang malawakan pagbuos ng espiritu bago matapos ang gap period. Ano ang resulta nun? Ang resulta nito ay ang paglitaw ng isang espesyal na grupo na tinatawag na mga unang bunga na tinubos mula sa sangkatauhan. At sino naman itong grupong ito? May connection ba ito sa ibang bahagi ng Biblia? Oo, at dito na nagiging mas espesifiko yung mga detalye. Ayon sa notes mo, ito ay direktang ikinokonekta sa 144,000 na binabanggit sa aklat ng pahayag. Yung 144,000? Sila yon, yung mga tinatakan mula sa 12 tribo ng Israel. Sila raw ang pinalang-ani, ang mga pinakahinog na bunga, na hudyat na malapit nang matapos ang panahon ng pagsasaka. Okay, malinaw. So natapos na itong mahabang gap period, kumpleto na ang ani. Paano magsisimula ulit yung orasyon para sa huling 7 taon ng propesiya ni Daniel? Ano yung trigger? Kapag natapos na yung panahon ng Pentecostes, nakatumbas na ng gap period, magsisimula na raw yung susunod na yugto sa prophetic calendar. Na ano? Ang piyesta ng mga trampeta o napaljer. At sinasabi sa mga materyales mo na sa pagtunog ng ika-6 na trampeta, yung sextenapal, na detalyadong inilalarawan sa pahayag, doon na mismo magsisimula ulit yung orasan. Para sa huling 1 linggo. Oo, para sa pinakahuling 1 linggo.
Teka, bakit partikular yung ika-6 na trampeta? Sa pagkakaalam ko, 7 yung trampeta sa pahayag. Anong lohika ang binibigay sa mga notes mo kung bakit yung pang-6 at hindi yung una o yung pinakahuli, ang hudyat? Alam mo, yan ang kamangha-mangha dito. Yung level ng detalye. Hindi ito ipinaliwanag ng malalim sa source mo, pero ang implikasyon ay yung bawat trampeta ay naglalabas ng isang partikular na paghatol o kaganapan sa mundo. Okay. Yung ika-6 na trampeta na nagpapakawala sa 4 na anghel na nakatali sa ilog Euphrates, inilalarawan siya bilang isang turning point, isang malawakang digmaan na sumisira sa isang katlo ng sangkatauhan. Grabe! Para sa interpretasyong ito, yung napakalaking kaganapang yon ang nagsisilbing panimula nga putok ng baril para sa huling 7 taon. Okay, gets. So tumunog ang ika-6 na trompeta. Umandar ulit yung orasan para sa huling 7 taon. Ano ang unang mangyayari sa loob ng huling linggong yon? May isa pang malaking kaganapan na kasabay nito. Sinasabi sa teksto, kapag lumitaw na ang huling unang bunga, magsisimula na ang huling 1 linggo. At sa mismong sandali na magsimula to, Ano? doon din magsisimula ang pagkakaguruan ng halimaw o Jimsing Tongchi kasi Shijak Tenda. Sabay na sabay. So itong pagkakaguruan ng halimaw, buong 7 taon ba yan ayon sa binabasa ko rito o may mas specific na timeline? May mas specific na timeline. Bagamat yung pag-upo niya sa kapangyarihan ay nagsisimula sa simula ng 7 taon, yung notes mo ay nagbibigay diin sa kalagitnaan ng lingkong yon. Hinahati pala. Oo, madalas itong hinahati sa 3.5 taong yugto. Yung ikalawang bahagi na tinatawag na malaking kapigatian ay kung saan sinasabing ipapakita ng halimaw ang tunay niyang kulay. Ititigil niya yung mga pag-aalay sa templo at uupo na parang Diyos. Okay, so subukan kong buuin yung buong daloy ng mga pangyari. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sige, Mayroon tayong 69 na linggo na natapos noong panahon ni Kristo. Pagkatapos nun, pinindot ang pause button at pumasok tayo sa isang napakahabang gap period na parang farming season. tama. Kapag kumpleto na yung ani na sinisimbolo ng mga huling unang bunga, tutunog ang ika-6 na trompeta mula sa pahayag. Aandar ulit ang orasan at sabay na magsisimula ang huling 7 taon at ang paghahari ng halimaw. Tama ba ang pagkakasunod-sunod? Tama, yan ang buong balangkas at hindi pa dyan nagtatapos. May kasunod pa. Nang ito, pagkatapos makumpleto yung ika-70 at huling linggo, ay ang pagtatatag ng 1,000,000 taong kaharian o 1,000-year reign. Yan na yung culmination. Ito ang culmination ng buong propesiya, isang kumpletong arko mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagtatatag ng 1,000,000 paghahari sa lupa. At itong 1,000 taong kaharian, literal ba yan na 1,000 years sa mundo ayon sa mga source mo o simbolo lang? Malaking pagkakaiba yon. Oo, kasi malaking pagkakaiba nun sa kalalabasan. Ayon sa mga materyales na ito, ang pananaw ay literal. Isang literal na 1,000 taon ng kapayapaan at katarungan sa mundo kung saan si Kristo ang maghahari mula sa Jerusalem. Ito yung ipinangakong restoration na hinihintay, yung katuparan ng maraming propesiya sa lumang tipan. Yan ang grand finale. Oo, yan ang grand finale, pagkatapos ng lahat ng kaguluran ng huling linggo. Grabe. Ang isang simpleng tanong pala tungkol sa 2 verse sa Daniel ay nagbubukas sa isang buong universe ng eschatology. Ang komplikado ng timeline na binuo dito sa sources mo, parang puzzle na pinagdugtong-dugtong. Pinagdugtong-dugtong ang mga piraso mula Daniel sa mga ebanghelyo, sa mga sulat ni Pablo at sa pahayag. Ang daming piyesa na kailangan mag-align ng perpekto para gumana. Tama. At ang pinapakita nito ay kung paano nakikita ng mga sumusunod sa sistemang ito ang kasulatan bilang isang magkakaugnay at nakakode na salaysay. Bawat salita mahalaga. Oo, yung pagpili mo sa pinahiran versus papatayin ay hindi lang isang academic exercise. Binabago nito ang buong prophetic timeline ng libu-libong taon. Ipinapakita nito ang bigat ng bawat parirala sa ganitong uri ng pag-aaral. Ipinapakita rin ito yung konsepto ng isang prophetic clock na may 2 magkaibang focus. Parang may orasyan para sa Israel na huminto at may orasyan para sa simbahan na nagsimula sa Pentecostes at tumatakbo sa loob ng gap. Tama.
At darating ang isang punto kung saan titigil yung orasyan ng simbahan at muling aandar yung orasyan para sa Israel. Napaka-komplikado. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang balangkas na ito ay nagbibigay ng isang partikular na lente kung paano titingnan ang kasalukuyang panahon. Paano? Para sa mga sumusunod sa interpretasyon ito, hindi tayo nasa isang random na panahon ng kasaysayan. Tayo ay nasa loob ng kungbagki, ang panahon ng Pentecostes, ang panahon ng pagsasaka, at bawat kaganapan sa mundo ay maaaring tingnan sa konteksto ng paghahanda para sa huling ulan at sa pag-aani ng mga huling unang bunga. Binibigyan nito ng kahulugan at layunin ng kasalukuyan? Oo, eksakto. Bilang panghuling iwanan namin sa'yo para pag-isipan, inilarawan ng mga materyales mo itong gap period na pinag-usapan natin bilang isang panahon ng pagsasaka. Isang mahabang panahon ng pagsasaka. Kung ipagpapalagay natin para lang sa kapakanan ng pagninilay-nilay na ang panahong yon ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, ano kaya ang ipinahiwatig nito tungkol sa papel ng mga tao sa kasalukuyang panahon ayon sa lohika ng propesiyang ito? Ito ba ay nagmumungkahi ng isang aktibong partisipasyon sa pag-aani sa halip na isang pasibong paghihintay na lang sa mga susunod na kaganapan? Isang bagay na maaari mong pagnilayan hanggang sa susunod nating pagsisid na seed sa kaalaman.